Sa araw-araw na pumapasok ako sa trabaho, ay iniiwasan ko si Rafa. Pero sadyang makulit ito, palagi itong nakakahanap ng rason para makasama ako. Sa halos lahat ng meetings niya ay palagi niya akong kasama at ang kinaiinis ko pa, ay wala talaga akong ginagawa rito bukod sa i-remind ang schedule niya araw-araw, at samahan siya sa mga meetings niya sa loob at labas ng kumpanya niya. Lampas 3 buwan na ako rito, at pakiramdam ko ay pinapaswelduhan lang ako rito para umupo sa labas ng opisina niya. Kinuha ko ang phone ko at nag-reply sa text ni Chelsea kung sasama raw ba ako sa night out nila ng mga office mates niya sa Sabado. Hindi ako mahilig sa ganyan, Chel. Enjoy kayo, huwag kang magpapakalasing, reply ko sa kanya. Mabilis kasing malasing si Chelsea at wala naman ako roon para alalayan siya. Ni-text ko na lang din siya na tawagan niya na lang ako kapag kailangan niya ako para masando ko siya. Inayos ko na ang bag ko at bababa na ako para mag-lunch. Uunahan ko na si Rafa at baka kung saan na naman niya ako dalhin para isama sa lunch. Swerte ko na lang minsan kapag hindi niya ako sinasama sa meeting niya at sa labas siya kumakain. Nagmamadali akong naglakad patungo sa elevator at mabilis na pinindot ang button down. Painggan lingon ako baka kasi parating na siya. Nang bumukas ang elevator ay mabilis akong pumasok at pinindot ang close button. Salamat, wika ko at sumandal sa elevator. Maya-maya pa ay nakarating na ako sa ground floor, dumiretso ako kaagad sa cafeteria at pumila para makabili ng lunch ko. May mga bumabati sa akin, mapababae man o lalaki. Marami na rin akong nakikilalang empleyado rito at parang mababait naman sila sa akin. Hello Lori, bati ng assistant manager ng isang department. Nagumiti ako sa kanya, good noon sir. Napakamot ito sa batok niya at ngumiti, stop calling me sir. David na lang, aniya. May nakipag-usap pa sa aking ibang lalaki na kasama niya, na iilang man ay kinakausap ko na lang din sila. May napapatingin sa amin pero hinahayaan ko na lang sila. Sir, good noon. Sabay-sabay na bati ng mga nakapila. Napalingon naman ako at nakita kong magkasalubong ang kilay ng boss ko at diretso ang tingin sa akin. Sumunod pa talaga siya rito. Lumapit ito sa akin at tumayo sa tabi ko na parang pumipila rin. Tila natigilan ng iba at nagulat nang makita ang boss namin na narito ngayon sa cafeteria. Hindi ka pa mag-lunch sir? Tanong ko sa kanya habang diretsong nakatingin sa unahan. May mga nauna pang nakapila sa akin, lampas 10 pa yata sila. Hindi mo ako hinintay, matigas na sagot nito. Gutom na ako pagdadahilan ko. You should have told me para maaga tayong nakakain. Inis na wika nito. Mariin kong itinikom ang bibig ko at kinagat ang dila ko. Napalakas ang pagkasabi niya kaya may napapatingin sa amin. Pero parang wala naman itong pakialam sa mga matang nakatingin sa amin ngayon. Why are you here Mr. Montclair? Umusog ito papalapit sa akin, will you stop calling me that? Iritableng sabi nito. No, bakit ka nga nandito, Mr. Montclair? Pag-uulit ko. We will have our lunch here. Seryosong sagot nito, napapitlag ako nang bigla nito akong hinila sa kamay papunta sa harapan. Nagulat din ang mga katabi namin at pati na rin ang staff na nasa cafeteria nang makita nila na nasa harapan nila ang mismong CEO ng kumpanya. Ano ba? Nakakahiya, kanina pa sila nakapila tapos sisingitan mo lang. Bulong ko at pilit na kinakalas ang pagkakahawak niya sa kamay ko. I don't care, gutom ka na, di ba? Inis na wika nito. Napatikom naman ang bibig ko. Sir, good noon, dito po kayo kakain. Gulat na tanong ni Ate Grace na parabang first time niyang nakitang nagawi rito si Rafa. Tumango lang si Rafa at tiningnan kung ano ang available na pagkain. Tinuro nito ang kakainin niya kay Ate Grace. What's yours? Tanong nito sa akin. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko. Kahit anong gawin ko ay hindi niya pa rin ako binibitawan. Sa huli ay hinayaan ko na lang ito at nag-order na ng pagkain at juice. Gusto mo ng orange juice? Tanong ko sa kanya. Yeah, tipid na sagot nito. 2 orange juice po. Ani ko kay Ate Grace. Magbabayad na sana ako pero hinila na ako ni Rafa, tila naiinip na ito. Teka lang, pidgel ko sa kanya, hindi pa ako nagbabayad at hindi ko pa nakuha ang mga ni-order namin. Hindi naman ito huminto at hila-hila lang ako.
Nang makarating kami sa bakanteng table ay pinag-urong ako nito ng upuan. Sila na ang mag-i-serve. Aniya, umupo na lang ako at pahapyaw na lumingon sa paligid. Mas dumami pa ang mga empleyadong narito at nakuha namin ang atensyon nilang lahat. Palihim akong napailing. Don't mind them. Seryosong sabi nito. Ang ayaw ko lang ay baka kung ano ang isipin ng mga empleyado niya at baka machismis pa kami. Nagbuntong hininga na lang ako at kinuha ang maliit na paper bag na nasa loob ng bag ko. Nag-bake ako ng brownies kagabi kaya nagdala ako ngayon. May iniwan rin ako sa guard ng kondo para ibigay kay Chelsea. Na-text ko naman na siya at ang sabi niya ay siya na lang daw ang baalang magpabok para i-deliver sa kanya. Nilagay ko ito sa mesa at pinatong ko naman ang bag ko sa bakanteng upuan. What's that? Takang tanong ni Rafa. Brownies. Pang dessert. You still bake? Tumango ako sa kanya. Maya-maya pa ay ni-serve na ang pagkain namin. Inabot niya sa nag-serve ang 1,000 piso pambayad sa order namin. Tahimik lang kaming kumakain ni Rafa. Palihim ko siyang inoobserbahan, mukhang hindi siya sanay sa kinakain niya. Okay naman ang lasa ng pagkain. Sadyang hindi lang ito ang pagkaing nakasanayan niya. Dito ka pa kasi kumain. Naiiling na sabi ko. Umismid ito sa akin, mas masarap pa ang luto mo. He murmured. Kinuha ko ang brownies at binigay sa kanya. Kinuha naman nito at kinain. Hindi niya pa nauubos ang ulam at kanin niya. Pinagmasdan ko lang siya habang kinakain ang brownies na gawa ko. Hindi niya nga napansin na naubos niya na pala ito. Hindi man lang ako tinirahan kahit isa. Mukhang hindi ka naman nabusog sa kinain mo. Ani ko. Your brownies really taste good. Wala na. Akala ko ba ayaw mo sa sweets? So, don't you still remember that? He grinned at ininom ang orange juice niya habang nakatitig sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at kumuha ng tisyo para panasan ang gilid ng labi ko. Inabutan ko rin siya ng tisyo at kumuha naman ito. Kinahapunan ay nag-ayos na ako para samahan si Rafa sa conference room. May meeting ito roon at sasama raw ako. Pagkarating namin doon ay sinalubong kami ng corporate secretary, si Ms. Alice. Uupo na ako sa bandang likod nang kinuha ni Rafa ang uupuan ko sana at itinabi ito sa tabi ng upuan niya. Anong ginagawa mo? Takang tanong ko. You have to sit beside me. Wika nito. Why? Okay na ako roon sa likod. Magtitake notes lang naman ako. I don't like you sitting there. Seryosong sabi nito at pinaupo na ako. Mahina kong pinadyak ang paa ko at pabagsak na umupo. Good afternoon, Mr. Montclair, bati ng isang lalaking manager sa kay Rafa. Tumingin ito sa akin at ngumiti, and Ms. Lorraine. Ngumiti lang din ako sa kanya at bumati. Stop smiling baby. Mahina man ang boses niya pero rinig ko ang matigas na pagbigkas nito ng bawat kataga. Maya-maya pa ay nag-start na ang meeting. Seryoso lang na nakikinig si Rafa sa nagpe-present sa harapan. Ako naman ay nagtitake notes ng mga importanteng detalye. I crossed my legs at umayos ng upo. Nang makaramdam ako ng uhaw ay kinuha ko ang bottled water at binuksan ito, pero hindi ko ito mabuksan. Kinuha naman ni Rafa ang bottled water at mabilis na binuksan ito at binigay sa akin. Thank you, bulong ko. No problem, sagot niya. Muntik na akong mabilawkan nang makita kong pinatong ni Rafa ang kamay niya sa armrest ng upuan ko. Bahagya pang nakalaylay ang kamay niya at halos lamapat na ang kamay niya sa legs ko. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito at tumingin sa akin. Yeah, napalunok ako, ang kamay mo. Why? Patay mali siyang sagot nito at binalik ang tingin sa harap. Mahina kong tinapik ang kamay niya pero nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko at binaba. Nagpalinga-linga ako baka may nakakita sa paghawak niya ng kamay ko, pero lahat ng tao rito maliban sa amin ay seryosong nakikinig sa nagsasalita sa harap. Bitawan mo ako. Ano ba? Inis na bulong ko. Parang wala lang itong narinig. Hinalas ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko pero ayaw niya pa rin itong bitawan. I saw him grinning. Nag-iwas na lang ako ng tingin at mariing kinagat ang pang-ibabang labi ko. Pagkatapos ng meeting ay nagpaalam akong magbabanyo at mabilis na tinalikuran si Rafa. Naiinis pa rin ako sa kanya. Pumasok ako sa bakanteng cubicle at umihi. Nakita mo kanina si Mr. Montclair at ang bagong personal secretary niya. Oo, parang may something sa kanilang dalawa. Inakit niya kaya.
Siguro, maganda rin naman talaga siya, rinig ko ay galing A&L yun. Akalain mo, fresh graduate daw yun tapos naging personal secretary kaagad siya ng CEO. Narinig ko pang tumawa ang huling nagsalita. Hinuyam ko ang kamay ko. Baka ginamit ang ganda at katawan. Who knows? Baka talagang malandi. Mukhang tahimik lang at mabait pero nasa loob pala ang kulo niya. Pinag-uusapan nga rin siya ng ibang lalaki na kesyo ang ganda raw niya at ang bait. Baka pati sila nilalandi rin niya. Halika na nga, malilate pa tayo eh. Napayuko ako at nagpipigil ng galit. Nang ramdam kong nakalabas na sila ay tsaka naman ako lumabas. Pabagsak kong sinara ang pinto at naghugas ng kamay. Ginawa pa akong malandi. Kausap ko sa sarili ko sa harap ng salamin. Ito na nga ba ang sinasabi ko na pagchichismisan lang kami? Ako pa ang lumabas na ng lalandi sa mga lalaki at sa boss ko. Nagbuntong hininga ako at lumabas na ng banyo. Hindi dapat ako nagpapaapekto dahil hindi naman totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa akin. Hindi ako malandi. Mabilis akong naglakad papunta sa public elevator, marami man ang nakatingin sa akin pero hindi ko na pinansin. Mabilis kong pinindot ang button para makaakyat na ako kaagad. Hindi ko na binalikan si Rafa sa conference room. Ayaw ko nang may makakita pa sa aming magkasama. I gritted my teeth. Ang bilis nilang manghusga. Pagkabukas ng elevator ay pumasok ako kaagad at napasandal doon. Pagkalabas ko ng elevator ay mahina akong naglalakad. Pumapasok sa isip ko ang mga narinig ko. Ganoon din siguro ang iniisip ng iba sa akin. Napailing ako. May naririnig akong yabag papalapit sa akin, hindi na ako nag-abala pang lumingon dahil alam kong si Rafa yun. Bakit hindi mo ako binalikan? Aniya, hindi ako nagsalita at matamlay akong naglalakad habang yakap ang iPad. Parang ang bigat ng dibdib ko. Kahit sabihin kong hindi ako magpapaapekto sa sinabi ng dalawang babaeng yun pero, heto at apektadong-apektado ako. Hey, are you okay? Tila nag-aalalang tanong nito. Hindi ako sumagot. Malapit na kami sa opisina niya. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at siya naman ay nasa gilid ko lang at sinasabayan ako sa paglalakad. Nagbuntong hininga ito. Let's talk. Aniya at marahang hinila ang siko ko. Nagpatianod na lang ako sa kanya at pumasok sa opisina niya. What happened to you? Lumapit ito sa akin, tell me. Masuyong wika nito. Napatingala naman ako sa kanya at napatitig sa mga mata niya. Huwag mo nang uulitin na hinahawakan ang kamay ko lalong-lalo na sa maraming tao. Ayaw kong may masabing masama ang mga empleyado mo. Baka kung anong isipin nila. Mahinang sabi ko. I feel defeated. Parang nawalan ako ng lakas. Why would I care about what they say? Kunot noong sabi nito. Dahil CEO ka rito, boss kita, dahil secretary mo ako. You are not just my secretary baby. You are more than that. Mariing sabi nito. Pero yun ang trabaho ko rito. Tipid akong ngumiti sa kanya, balik na ako sa labas. No, tell me, is there something wrong? Bakit ka ba biglang nagkakaganito? Oh, may nagawa ba akong mali? Sumusobra na ba ako? I'm sorry baby. Sunod-sunod na tanong nito. I just wanted to be with you and hold you. Napailing ako. Hindi na ako sumagot at lumabas na lang ng opisina niya. Ilang araw na akong umiiwas may Rafa, hindi na rin ito sama-sama sa akin sa pagkain sa cafeteria tuwing lunch dahil saktong nasa labas ito at may ka-meeting. Pero kahit pa hindi ko nakasama si Rafa ay may mga malisyosong mga mata pa ring nakatingin sa akin, at minsan ay napapansin ko silang nagbubulong-bulungan kapag nasa paligid ako. Hindi ko alam kung ako ba talaga ang pinag-uusapan nila o imahinasyon ko lang yun. Halos mag-iisang linggo na ang pangyayaring nasaksihan nila rito sa cafeteria pero hindi pa rin iyon mamatay-matay. Parang hindi pa naman nakakaabot kay Rafa dahil mukhang hindi niya naman alam ang kumakalat na tsismis rito sa kumpanya niya tungkol sa akin. I need to go. Ani Rafa, aalis na ito papunta sa isang restaurant kung saan ito may ka-meet up na potential client at investor. Okay sir, mahinang wika ko habang ang mga mata ko ay nasa screen ng computer lang. May ginagawa kasi akong report. Are you avoiding me? No sir. Ani ko at mabilis siyang tinapunan ng tingin. Nakakunot ang noo nitong nakatingin sa akin. Narinig ko itong nagbuntong hininga, I'll see you later. Tumango lang ako at nagpatuloy sa pagtatype.
Hindi pa siya umalis kaagad, hindi siya nagsasalita pero nakatitig lang ito sa akin. Maya-maya ay umalis na rin ito. Nang tuluyan na siyang makalayo ay ako naman ang napabuga ng malalim na hangin. Tiningnan ko ang pambisig kong relo, 11:30 na. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago inayos ang bag ko para bumaba na para mag-lunch. Habang nagkakalakad ako patungo sa cafeteria ay may bumabati sa aking taga-ibang department kaya binabati ko rin sila pabalik at ngumingiti ng tipid. Nang makapasok na ako sa cafeteria ay marami na ang empleyado roong kumakain ng lunch nila at nakapila. May manggilan-ngilang napapatingin sa akin, ang iba ay ngumingiti. Ang iba naman ay hindi ko alam kung bakit napapatingin sa akin. Habang nakapila ako ay may 3 babaeng sumunod sa akin. Nagtatawanan silang 3 habang nag-uusap. You know what? It's really easy to seduce a man if you have a beautiful face and body. Yeah, lalo na kung malandi ka pa. Uso na yan ngayon. Yung iba nga katabi mo na pala. Kaya bantayan nyo mga boyfriend nyo girls. Nagsitawanan sila kaagad. Naikuyong ko ang kamay ko. Marami pa silang pinag-usapan at iritang-irita na talaga ako. 2 tao na lang at ako na ang susunod sa pila. Mabuti naman at gusto ko nang kumain at bumalik sa taas. Kanina pa ako nabubwisit sa usapan ng mga babaeng ito. Halata namang ako ang pinaparinggan nila. Hello ma'am. Nakangiting bati sa akin ni Leila at nag-wave pa. Kakapasok lang nito sa cafeteria. I smiled back at her. Hi Leila. Nasa tapat na ito ng cashier at kinuha ang order niya. Mukhang kanina pa ito nagpa-reserve. Ano po ang sayo ganda? Ani Ate Alice. Sinabi ko ang orderin ko at binayaran na kaagad ito sa cashier. Bitbit ang tray ay naghahanap ako ng bakanting upuan, nakita kong nag-wave sa akin si Leila. Wala siyang kasama sa table niya sa pinakadulo kaya roon na ako nagtungo. Dito ka na po ma'am. Salamat Leila, Lori na lang, nakangiti kong wika. Umiling ito sa akin, hindi pwede yun, ma'am. Aniya. Nilapag ko ang mga kakainin ko sa mesa at ibinigay sa isang staff ng cafeteria ang tray, dahil saktong nagpupunas ito ng katabing table. Bakit naman? Takang tanong ko sa kanya. Nag-umpisa na akong kumain. Lumunok ito at bahagyang nilapit ang mukha sa akin, naaalala kita noon na pumupunta rito ma'am. Bulong nito at ngumiti sa akin. Bahagya akong nagulat, kaya alam ko kung sino ka po talaga, ngumiti ito sa akin, don't mind them po. Alam naman natin kung ano ang totoo. Sana lang ay hindi ito makarating kay Mr. Montclair, baka kasi magalit yun. Aniya. Nahihiya akong napatingin sa kanya, huwag mong sabihin sa iba ang alam mo ha. Tumungo ito sa akin, syempre naman, ma'am. Ipinagtatanggol nga kita, ma'am. Alam kong hindi ka malandi dahil noon pa man ay palagi ka narito. Kung ano man ang meron sa inyo ni Mr. Montclair ay labas na kami roon. Marami pa kaming napag-usapan ni Leila habang kumakain kami. Mag-6 na taon na pala itong nagtatrabaho rito sa kumpanya ni Rafa. Pagkatapos kong kumain ay sinamahan ako ni Leila na magbanyo, pagkatapos ko namang magbanyo ay nagpaalam na rin ako para umakyat. Nakayuko lang ako habang nakasakay sa elevator, maya-maya pa ay may sumakay na grupo ng babae. Grabe no, pero, in fairness, bagay naman sila. Maganda naman talaga siya. Nakakainggit nga siya Akalain mo yun. Napakagwapo ng boss natin at ang yaman-yaman pa. Para siyang isang perfect male lead fictional character sa isang libro. Ani ng isang babae. Kahit na, balibalita nga rin na nanlalandi raw iyon ng manager sa ibang department. Huwag naman nating husgahan, malay natin na gustuhan talaga siya ng CEO at isa pa, chismis lang naman ang mga naririnig natin. Wala naman tayong pruweba. Kawawa naman siya. Mukhang mabait naman yung tao. Minsan ko na siyang nakasalubong at nauna pa siyang ngumiti sa akin. Leon na nga, mukhang mabait lang, pero nasa loob pala ang kulo. Mahigpit akong napahawak sa strap ng bag ko. Hindi ba nila napapansin na may kasama silang ibang tao sa elevator? Kinagat ko ang pangibabang labi ko para pigilan ang gigil ko. Gustong gusto ko na silang sigawan na nandito lang sa likod nila ang pinag-uusapan nila. Inangat ko ang mukha ko. Kahit papaano ay may nagtatanggol naman sa akin. Kahit nasa likuran nila ako ay kitang-kita ko ang pagmumukha nila sa reflection sa elevator. Blanko kong tinin ang reflection nila sa elevator habang patuloy pa rin sila sa pinag-uusapan nila.
Maya-maya pa ay napatingin sa reflection ng elevator ang isa nilang kasama at nanlaki ang mata niya nang makita ako. Mabilis niyang pinindot ang button. Malayo pa yan sa floor natin. Reklamo ng isa. Hindi nagsalita ang nakakita sa akin, tila natakot ito nang makita akong nakatitig sa kanya. Kitang-kita ko ang pagkailang nito. Nang magbukas na ang elevator ay mabilis niyang hinila ang mga kasama niya. Nagrereklamo pa ang mga kasama niya pero nang napalingon sila sa akin ay nanlaki rin ang mga mata nila. Lalabas ba kayo o hindi? Malamig na wika ko at isa-isa ko silang tinitigan. Hindi sila nakapagsalita at lumabas ng elevator. Bakas sa mukha nila ang takot at ang iba ay namutla. Nagpipigil ako ng galit. Bago sumara ng tuluyan ng elevator ay nakita ko silang nagkatingin. Pabagsak akong napaupo nang makarating na ako sa desk ko. Tinukod ko ang siko ko sa mesa at binaon ang mukha ko sa palad ko. Mahina akong napamura, sumusobra na sila. Kinalma ko ang sarili ko. I heaved a deep sigh. Kailangan kong kumalma dahil baka sa sobrang sama ng loob ko ay bigla na lang akong sumabog sa galit. Kinuha ko ang phone ko at ni-text si Rafa. Lalabas lang ako sandali sir. Hindi ko siya pwedeng tawagan at baka ongoing ang meeting niya ngayon at baka makaistorbo ako. Agad naman itong nag-reply sa akin. Where are you going? Nag-reply akong may bibilhin lang akong frappe sa isang coffee shop. Gusto kong malamigan ang katawan ko. Okay, maikling reply nito. Kinuha ko ang bag ko at sumakay sa private elevator ni Rafa. Ayaw ko nang may makasabay ulit at makarinig ng hindi maganda tungkol sa akin. Nang makalabas ako ng building ay nagpara kaagad ako ng taxi. Pagkarating ko sa coffee shop ay nag-order kaagad ako ng frappe at umupo sa bakanteng table. Tahimik lang akong nakaupo roon nang may lumapit sa akin. Long time no see Lori, nakangiting wika nito. Hello Patrick. Bati ko sa kanya, upo ka. Umupo naman ito. How are you? Ito, may trabaho na, ikaw. Sagot ko sa kanya. Under training pa ako para pumalit kay daddy. Aniya, tumango ako sa kanya at ngumiti. Are you free tomorrow? Pwede ba kitang i-invite for lunch? Manliligaw ka ba ulit? Natatawang tanong ko. Gusto mo ba? Tumawa ito, just kidding. Alam ko namang wala akong pag-asa sa'yo. Just a friendly lunch lang Lori. Pwede naman. Libre mo ba? Biro ko sa kanya. Pwede ring 50-50. Tumawa ito, my treat Lori. Nakakahiya naman sa'yo. Napakamot ito sa batok niya. Sige. Text mo na lang ako kung saan tayo bukas. Pupuntahan na lang kita. Turan ko. Tinawag na ang pangalan niya dahil okay na raw ang order niya for takeout. Nagpaalam naman itong aalis na. Nagulat ako nang makita kong papalapit sa akin si Rafa. Madilim ang mukha nito habang naglalakad. Anong ginagawa niya rito? Sino yun? Tanong nito nang makaupo sa harap ko. Nakita niya si Patrick. My friend. Tapos na ang meeting mo. Ani ko at inubos ang frappe ko. Yeah, kanina pa kita hinihintay. Malamig na wika nito. Hinihintay. Tak ang tanong ko. I was waiting for that guy to leave. Walang emosyong sagot nito, let's go. Aniya at tumayo na. Napatingin ako muna sa kanya bago tumayo. After you, Aniya. Nauna akong naglalakad sa kanya, pero nang malapit na kami sa pinto ay pinagbuksan ako nito. Wala pa ring emosyon ang mukha nito. Hanggang makarating Carney sa opisina ay ganoon lang ang mukha nito. Hindi ko alam kung bakit parang galit ito. May problema ba sa meeting niya kanina? Kinabukasan ay maaga akong nagising at pumasok. Sa private elevator na ako ni Rafa sumakay para makaiwas sa ibang empleyado as usual ay wala naman ako masyadong ginagawa, wala ring meeting si Rafa ngayong araw. Bandang 10:00 nang makatanggap ako ng text galing kay Patrick. Nagpa-reserve na raw ito sa isang restaurant. See you, I replied. Nang malapit na ang lunch break ay nagayos na ako. Saktong pagkatayo ko ay lumabas si Rafa sa opisina niya. Let's go. Aya nito sa akin. Sa labas ako kakain sir. Inaya ako ng kaibigan ko. Ani ko habang inaayos ang laman ng bag ko. Chelsea, Aniya, no sir. Then who? Napatingin ako sa kanya, napakaseryoso ng mukha nito. Hindi mo naman kailangan pang malaman. Ani ko. Guy, matigas na bigkas nito. Tumango ako, mauna na po ako. Where? Ihahatid na kita. Malamig na turan nito.
No need sir, magta-taxi na lang ako, let's go. Ihahatid na kita, pinal na sabi nito. Nauna na itong naglakad sa akin. Napatingin na lang ako sa likuran niya. Napabuntong hininga ako at sumunod sa kanya. Nang nakarating na kami sa harap ng restaurant ay nagpasalamat ako kay Rafa. Hindi ito sumagot kaya lumabas na ako ng kotse niya. Sinalubong ako ni Patrick nang makita niya ako. Ngumiti ako ng tipid sa kanya at kumaway. Napalingon ako sa kotse ni Rafa nang mabilis itong yumandar papalayo. Pasok na tayo, ani Patrick. Tumungo naman ako sa kanya. Habang naglalakad kami papasok sa restaurant ay napalingon ako sa daan kung saan humarurot ng takbo ang kotse ni Rafa. Napailing na lang ako. Pagkatapos naming kumain ni Patrick ay nagkwentuhan pa kami bago lumabas ng restaurant. Ihahatid na kita Lori, alok ni Patrick. Nako, huwag na, Patrick. Masyado ko nang naaabuso ang kabaitan mo. Tumawa ako ng mahina, pati ito ay napatawa rin sa sinabi ko. Napalingon ako nang makarinig ako ng busina ng kotse, saktong nasa tapat lang namin ni Patrick iyon. Bahagya akong nagulat nang makilala ko ang kotse kay Rafa ito. Binaba nito ang bintana sa front seat at sumulyap sa akin. Hindi ito nagsalita pero halata sa mukha nito na hindi maganda ang mood niya. Ah, Patrick, may sundo ako, turo ko sa kotse ni Rafa, salamat sa libreng lunch. You're welcome, nakangiti nitong sabi. He extended his hand kaya inabot ko ito para mag-handshake kami. Bumusina ulit si Rafa kaya binitawan ko na ang kamay ni Patrick at nagpaalam. Sumakay na ako sa kotse ni Rafa. Seatbelt, malamig na sabi nito. Kinabit ko naman ang seatbelt ko, hindi muna sana ako binalikan sir. Ani ko. Wala akong narinig na sagot mula sa kanya. Tahimik lang itong nagmamaneho pabalik sa opisina habang magkasalubong ang magkabilang kilay niya. Pabagsak na sinarado ni Rafa ang pinto ng opisina niya nang makapasok ito. Bakit parang galit ito? Kinagabihan matapos kong kumain ay nagsipilyo na ako at naglinis ng katawan ko. Saktong kakatapos ko lang magbihis ay may nag-doorbell. Paulit-ulit ito kaya nagmamadali akong lumapit sa pinto. Wala naman akong inaasahang bisita kaya nagtataka ako kung sino ang nasa labas. Binuksan ko ang pinto pero iniwan kong nakakabit ang door chain lock. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang nasa labas. Agad kong binuksan ang pinto. Sir, anong ginagawa mo rito? Nakasandal siya sa pader at amoy alak. Nakabukas ang ilang butones ng long-sleeved shirt niya at maluwag na rin ang necktie niya. Napatingin ito sa akin. Paano niya nalamang dito ako nakatira? Baby, aniya at tipid nang umiti sa akin. Lumapit ako sa kanya dahil mukhang hirap na itong tumayo. Kung hindi lang ito nakasandal sa pader ay baka natamba na ito. Hinawakan ko siya sa braso at inalalayan pero nagulat ako nang niyakap ako nito ng mahigpit. Baby, I'm home. Lasing na wika nito. Bumilis ang pintig ng puso ko. Sinubukan kong kumalas sa pagkakayakap niya pero mas hinigpitan lang nito ang yakap sa akin. Sir, hindi ito ang bahay mo. Sabi ko sa kanya. But, you're my home. Malambing at namamaos na saad nito. Natigilan ako sa sinabi niya. Binaon nito ang mukha niya sa leeg ko at sumangot. You're my baby, my home, my sweet haven. Mahinang wika nito. Nanood sa tenga ko ang boses niya. Sa ilang segundo ay napatulala ako at tanging kabog ng dibdib ko lang ang narinig ko. Hindi ko namalayan na hindi na pala ito nakayakap sa akin, nakatitig na siya ngayon sa mga mata ko. He smiled at me. I really miss you so much. Pinagdikit nito ang noo namin at pinaikit ang mga mata. Hindi pa rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa kanya at sa hindi ko malamang dahilan, ay uminit ang sulok ng mga mata ko habang nakatitig sa kanya. Napakurap ako at napatitig sa mga mata ni Rafa. Naramdaman ko ang pagdampi ng daliri niya sa pisens ko. Nawalan ito ng balanse kaya mabilis ko siyang sinalo. Sir, ang bigat mo. Mahina itong tumawa, really. Pinilit nitong tumayo ng tuwid habang inaalalayan ko siya papasok sa loob kahit hirap na hirap ako. Pinaupo ko ito sa couch, pero humiga ito at tumitig sa akin. Bakit ka naglasing? At paano mo na lamang dito ako nakatira? Habol na hininga kong sabi. Napaluhod ako sa sahig para kausapin siya. I'm not drunk, baby. I'm just tipsy. Anito.
Hindi lasing pero halos hindi na makatayo. Ay papasundo na lang kita rito, sino ang pwede kong tawagan? No, I want to stay here. Hindi pwede, umuwi ka na sa inyo. Pagpupumilit ko. Bakit ka nakipagkita roon sa lalaki? Nakapikit matang tanong nito. Kaibigan ko lang yun at gusto niya akong ilibre ng lunch, paliwanag ko sa kanya, teka nga. Nag-drive ka ba ng lasing? No, sumakay ako ng taxi, nakahinga ako ng maluwag. Mabuti na lang at baka kung ano pa ang nangyari sa kanya kung nag-drive pa ito sa ganitong kalagayan. Hindi ka dapat nakipagkita sa lalaking yun kanina. Aniya. At bakit naman hindi? Kaibigan ko naman yun, sagot ko sa kanya, sino ang pwede kong tawagan para sunduin ka rito? Napailing ito, I saw you laughing with him. Hinintay ko kayong matapos na kumain. I was so jealous, baby. Siya rin yung nasa coffee shop the other day, right? Lagi kanyang napapatawa kapag kasama mo siya. Napaawang ang mga labi ko sa sinabi niya. Nagseselos ito kay Patrick at hinintay niya pala talaga ako kanina. I was just looking at you. Tumikim ako, sir, you need to go home. You're my home, Lori. Aniya at tumingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. For the past 4 years nasa malayo lang ako. I was just looking at you. It was hard for me but look at you now. Ngumiti ito sa akin, I am so proud of you. Kahit gusto na kitang lapitan at yakapin but I stopped myself, I promised you, right? I did it, baby. I made myself better just for you. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. I went to therapy to heal myself, move on from the past and forgave myself. Nawala ang mabigat na bagay na nasa puso ko pero hindi pa rin ako kompleto. You were the missing piece that I need. Alam kong ikaw ang kokomplito sa akin. Pinilit nitong umupo, nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ako makagalaw. I saw him smiled sadly at me. You know, after my late wife died, I built a thick wall in my heart. Ayaw ko nang magmahal ulit dahil natatakot akong maulit ang nangyari sa asawa ko. I was traumatized but you. I saw you and you captured my heart, hindi ko rin alam. There's something in you that I can't explain. I don't want to talk to you, I don't even want to be near to you dahil alam kong hindi ko makokontrol ang sarili ko. But guess what? Nagkabangga tayo at hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Mahina itong tumawa. Biglang bumalik sa alaala ko ang gabing nagkabangga kami sa labas ng banyo. Napakaseryoso ng mukha nito at nagulat na lang ako nang hinatid niya ako sa sakayan ng tricycle. Ni hindi ko nga siya kilala pero hinayaan ko siyang ihatid ako. I trusted him. When you were in danger, I was so mad that I want to kill those bastards. Hindi ko rin gustong marami ang nakatingin sa halos hubad mong katawan, that's why I bought you. Gusto ko ay akin ka lang at gusto kitang protektahan. Ni hindi pa nga ako sigurado kung ikaw ba talaga ang babaeng nakaitim na maskara sa stage pero sinasabi ng puso ko na ikaw yun. Gabi-gabi kitang inoobserbahan at nakabisado ko na ang galaw mo, mga ngiti mo at kahit hugis ng katawan mo. Then you danced in front of me, I left a mark to confirm if it was really you. Ganoon kita kagusto ng mga panahon na yon, pero hindi ko pa alam na nagugustuhan na kita. Matagal niya na akong gusto. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko. I don't have any reasons para angkinin ka kaya naghanap ako ng paraan. Ngumiti ito at pinaikit ang mga mata niya. Ginawa ko ang lahat para sumama ka lang sa akin, I blackmailed you, right? Tumawa ito, was that desperate you get you? I was just in denial that time, hindi ko lang maamin sa puso ko. I even offered you to carry my child, that was really a desperate move. Minulat nito ang mga mata niya at hinila ako at pinaupo sa tabi niya, he caressed my hair. Hindi ako nakagalaw, nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko kinakaya ang mga sinasabi niya. I'm sorry baby, I treated you badly before because I was so afraid that Enrique will make his revenge. Magulo ang buhay ko. I have many enemies including Enrique, sinumpa nito noon na maghihiganti ito sa pagkamatay ng nanay niya, dahil inakala niyang ako ang dahilan kung bakit nalugi ang kumpanya nila, kaya nagpakamatay ang mommy niya. Paliwanag nito. Wala kang kasalanan. Nauutol na tanong ko.
Umiling ito, no. Wala silang kasalanan sa akin, why would I make their lives miserable? Inosente sila. Then who? It was our enemy, Gustavo. I don't know why they did that. Ako lang ang pinagbintangan ni Enrique, dahil ako lang ang alam niyang may galit sa tatay niya that time and maybe naisip niyang ginawa ko yun. Hinawakan nito ang kamay ko. Pulang-pula na ang buong mukha niya pababa sa leeg niya. Noong nagsimulang makipag-usap si Enrique sa mga Gustavo, alam ko na kung ano ang ginagawa niya. Gusto niyang maghiganti. Gusto niya akong saktan at alam kong ikaw ang gagamitin niya laban sa akin. Hindi niya kayang galawin ang mga magulang at kaibigan ko, kahit ang negosyo ko, kaya ikaw ang gagamitin niya laban sa akin. Ayaw kitang masaktan kaya pinilit ko ang sarili kong saktan ka at pinilit kong ilayo ang sarili ko sa iyo. I wanted Enrique to think na wala akong pakialam sa iyo. Pero, kahit anong protekto ko sa iyo ay nangyari pa rin ang kinatatakutan ko. I almost lost you and worse, we lost our child. Nasaktan kita dahil gusto kitang protektahan, nagsisisi ako. Sabi ko hindi kita kayang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa asawa ko pero mahalaga ka sakin, ayokong mawala ka. Hindi ko kaya. I saw tears rolling down on his cheek. God, I was so miserable when you left me. I let you go because I know that you're not going to be happy kung kasama mo ako. Hindi pa ako gumagaling sa nakaraan kong trauma. Nang magsimula ako ng therapy, inilabas ko ang lahat hanggang sa matanggap ko ang lahat at mapatawad ko ang sarili ko. Gusto kitang puntahan that time but I saw how dedicated you were in your studies, I don't want to distract you. Gusto kong maabot mo ang iyong mga pangarap. Nilapit nito ang mukha sa akin. Mabigat ang paghinga niya. Tinitigan ako nito sa mga mata ko. Umiyak ako at mahinang napahikbi. Naiintindihan ko na ang lahat. 4 na taon na itong huli sa paliwanag niya pero gamaan ang dibdib ko. Gusto niya ako ng mga panahon na yun at totoo ang lahat ng ginagawa niyang kabutihan sa akin noon. I love you so much that I can do everything to be with you again. Masyado lang akong nabulag sa takot ko noon. Please, tanggapin mo na ako ulit. I can't lose you again this time, baby. Hindi na kita sasaktan. I promise to love and protect you. Napasinghap ako sa sinabi niya. Halos lumabas na ang puso ko sa dibdib ko sa sobrang lakas ng kabog nito. Hindi ako nakapagsalita. Nanginginig ang mga kamay ko. Hinawakan nito ang magkabilang pisens ko. I won't force you, okay? I can wait for your answer just give me another chance, please. Pagmamakaawa nito. Kitang-kita ko sa mga mata nito na sincere siya sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam. Hinawakan ko ang kamay niya para kumawala ito sa pagkakahawak sa pisens ko at nag-iwas ng tingin. Maghihintay ako ulit sa iyo. Biglang bamigat ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kinuyam ko ang kamay ko at akmang tatayo na ako nang niyakap ako ni Rafa ng mahigpit. Give me another chance, please. Lori, hindi ko na kayang malayo ka ulit sa akin. Nahihirapang bigkas nito. Hinalas ko ang pagkakayakap niya sa akin at tumayo. Magpahinga ka na, mahinang sabi ko. Mabibigat ang mga paa kong naglakad patungo sa banyo. I closed the door and opened the faucet. Napasandal ako sa pader at umiyak. Bakit ngayon lang siya nagpaliwanag? Kung kailan okay na ako, ngayon pang nakalimutan ko na ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko alam kung ilang minuto akong umiyak sa loob ng banyo pero pagkalabas ko ay tulog na si Rafa sa couch. Lumalampas ang paa nito sa couch at nakalaylay ang kamay. May natuyong luha sa pisens nito. I stopped myself from crying again. Siya ang lalaking unang minahal ko noon na hindi ko maabot, at ngayon inamin niyang mahal niya na rin ako. I swallowed hard at tumalikod para pumasok sa kwarto ko. Kumuha ako ng bimpo at bowl para lagyan ng maligamgam na tubig. Lumuhad ako at tinitigan ang mukha niya. Binasa ko ang bimpo at piniga ito. Pinunasan ko ang mukha niya. Dumaing ito. Huhuberin ko na sana ang necktie niya nang magsalita ito. Don't touch me. Who are you? Nakapikit na sabi nito at habang nakakunot ang noo. Tumikim ako at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Don't call Lorraine. Don't touch me. Reklamo nito. Ako to. Mahinang sabi ko. Pinilit nitong minulat ang mga mata at tiningnan ako ng mabuti, baby. Tipid itong ngumiti.
Hinayaan ako nitong haburin ang necktie niya at pinunasan ang leeg niya. Papikit-pikit man ay nakatingin pa rin ito sa akin. "Do I smell bad?" Ngumuso ito. Umiling ako, "Doon ka na sa kwarto ko matulog. Hindi ka kasya rito sa couch." Inalalayan ko siyang makatayo matapos kong panasan ang mukha at leeg niya. Hirap na hirap akong alalayan siya dahil hindi ito makalakad ng maayos at ang bigat niya. Pabagsak ko siyang inihiga sa kama dahil parang mababalian na ako ng buto sa braso sa bigat niya. Hinubad ko ang sapatos niya at kinumutan ito. "Matulog ka na. Will you sleep beside me?" Umiling ako. I heard him groan. Inabot nito ang kamay ko at mahina akong hinila kaya napaupo ako sa gilid niya. "Let me just hold you." Aniya at pinaikit ang mga mata. Tahimik ko lang siya pinagmamasdan hanggang sa makatulog ito. Sinukli ko ang buhok niya gamit ang mga daliri ko habang nakamasid sa kanya. Kung nagpaliwanag kaya siya noon sa akin, mananatili kaya ako sa tabi niya? Palagay ko ay hindi pa rin. Alam ko kasing kahit anong gawin ko ay hindi ako makakapasok sa buhay niya ng tuluyan dahil hindi niya pa napapatawad ang sarili niya. Ngayong okay na siya ay ako naman ang hindi alam ang gagawin. Matagal ko nang kinalimutan kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya noon at hindi ko alam kung kaya ko pang buksan ulit ang puso ko para sa kanya.